So guys, dati tinuro ko is gagamit tayo ng random na module para kapag mamimili ng mga random extension list. So kung iraran natin yan, so ayun, tatlong beses siya maglulup. So yun, namili siya tatlong beses dun sa extension list. Ngayon, ang gagamitin na lang natin is meron din palang random na choice dun sa secrets na module. So kung mapapansin nyo guys, iniba ko lang yung random, ginawa ko siyang secrets. Okay, so meron din siyang choice. Kaya kung iraran natin yan, yun. So, same lang din yung output. So, bakit nga ba natin gagamitin yung secrets instead na random? Kasi 'di ba meron akong tinuro sa inyo na token URL safe. So, dahil ginagamit natin yon para isa na lang yung module na gagamitin natin at di na kayo malito kung ano pang mga module yung i-import. So, secrets na. Ibig sabihin, 2 in 1. Nag-e-exist na yung choice kung sa mamimili siya ng random dito, saka yung token URL safe. So, secrets na lang gagamitin natin. So guys, hindi pala ako consistent dun sa tinuturo ko. So ngayon may consistent na tayo. So dapat snake case yung variable saka naming ng function. So stick na tayo dun. So guys, gagawa na tayo or magge-generate na tayo ng random files na empty lang yung data. So guys, ang mga susunod ko na gagawin is code na tapos i-explain ko na lang kung para saan yung code para mas mabilis tayo. So guys, ngayon magge-generate na tayo ng random files pero wala siyang data. So unang-una nating i-import na module is yung secrets. So yung secrets, gagamitin natin yung function niya na token URL safe para makapag-generate ng random na word. Tapos yung choice para makapag-choice or makapag-choose siya dito sa extension list na to. So unang-una, import nyo yung secrets, tapos gumawa kayo ng list ng mga different extension. Tapos gumawa kayo ng loop na kahit mga 3 beses lang. Tapos doon sa loop na yon is meron siyang mamimili siya ng isang file extension, tapos ilalagay niya sa isang variable, tapos ipiprint niya. So kung iraran natin to, yan. So para lang siyang katulad sa dati or sa kanina kong tinuro. So guys, susunod is mag-declare kayo ng function na pangalan generate random files, tapos ikakopy nyo to, tapos ipe-paste nyo. Okay? Tapos maglalagay tayo dito ng parameter na file count. Tapos etong file count ipapasa natin dito sa range. Ayan. Tapos kapag kinol natin generate random files, so sabihin natin dalawa. So kapag nag-execute yung program, ko-call niya to, papasa niya yung dalawa, tas ilalagay niya dito sa range. So ibig sabihin nito, makadalawang loop na mamimili ng random extension list sa. So kung iraran natin to, makikita natin nakapamili siya ng dalawa. Pero kung papalitan natin to ng 5, tas iraran uli natin, so ayun na siya. So 5 beses na siya. Guys, susunod is gumamit or i-call nyo tong function na to ng secrets na token URL safe na merong 10 na value. So mag-generate siya ng 10 bytes, tapos ilalagay niya dito sa random file name. Kaya kung ipiprint natin random file name, ayan, so palitan ko muna instead na random file name. So i-run natin. So ayun siya, nagge-generate siya ng 5 random file name. Guys, susunod yung folder path kung saan nyo i-generate yung mga files nyo. So meron kasi ako dito na ginawa sa document z-testing. So ang pwede nyo gawin is i-click nyo lang tong pinakadulo ng folder na to, then copy address as text. Okay, so balik kayo dun sa program, tapos i-paste nyo lang yung folder path. Huwag nyo kakalimutan na meron tayong R dito, ibig sabihin yan raw string. Isang kailangan kasi para makapag-generate ng file dun sa with open na code is yung absolute path. Ibig sabihin ng absolute path is yung from start ng folder up to name ng file. So ngayon gagamit tayo or pagsasamahin na natin yung random file name saka random na file extension. So mali pala to. So ayan, kinorek ko na. Ngayon nag-declare ako ng file name dito. Tapos sa loob ng file name is
syempre F-string para mas madali. So, dalawa yan. Unang-una yung random file name. Okay, itong random file name, dot, syempre, yung extension niya. Then, random file extension. Kaya, kung ipiprint natin tong random or file name na to, okay, so Shift F10. So, mapapansin nyo, meron siyang random na file name, tapos meron siyang random na file extension. Kaso ang kailangan natin is yung absolute path, ibig sabihin yung folder saka yung file name. So meron na tayong file name ngayon naman pagsasamahin natin yung folder path saka yung file name. So dito guys, nag-import ako ng another module na OS. Tapos nag-create ako variable file path. Tapos ang laman nun is i-call ko yung os.path.join. Tapos dalawa yung ipapasa ko na value. Isa yung folder path saka yung file name. Okay? So, eto, pagsasamahin yung folder path saka file name, which is yung kailangan dun sa open na function, sa with open. Tapos ilalagay niya sa file path. Kaya kung iraran natin, and meron na tayong absolute path mula sa pinaka-start ng drive hanggang sa mga folder hanggang sa name. So, yan yung kailangan ng with open. So, dito sa open na function na to, dalaway kailangan niya. Unang-una, yung absolute path ng file, tapos yung permission or mode kung paano tayo magra-write dun sa file. So, dahil meron na tayong absolute path, so, ayun, file path. Ayun, so, then, dun sa mode naman is W lang dyan. Okay? So, ngayon, pwede natin itong i-run. So, kung babasahin natin yung program, nag-import tayong dalawang module. Yung secrets is ginagamit natin for random file name, tapos random choices ng extension. Okay? So, nag-declare tayong folder path, which is gagamitin natin para makapag-join ng folder path saka file name na gagamitin doon sa with open. Okay? So, meron tayong extension list yan, mamimili, nag-declare tayo ng function na merong file count para kapag tinawag natin yung function, ililista natin kung ilang files yung kailangan natin i-generate, okay? Then sa loob ng function, meron tayong loop. Yan, ito yung paulit-ulit na gagawin. Tapos kung yung range kung ilang beses uulitin yung paulit-ulit. Then doon mamimili siya ng random na file name, lalagay niya dito. Tapos mamimili siya ng random na isa lang na file extension, lalagay niya dito. Tapos yung file name, pagsasamahin natin yung file name sa extension, kaya ito yung kalalabasan. Then yung final na file path, which is pagsasamahin natin yung folder path, which is ito, tapos yung file name na na-generate natin, which is ito. Kaya ang kalalabasan niya is ito. Ngayon, ilalagay natin sa with open na function na merong W na mode, ibig sabihin write, pero dahil nakapasa lang tayo, wala yan. Okay, ngayon, so iraran na natin. So, kung makikita nyo, z-testing, wala siyang laman. Kung re-refresh man natin, wala siya. Okay? So, ngayon, iraran na natin yung program. So, kapag kaniran natin yung program, ayun, tapos bigla tayong bumalik dito. So, nakita nyo guys. So, ayan. So, para makita natin ng real time, okay? So, i-move ko lang to ng konti dito. Ayan. Okay, so kung iraran natin, ayan, nag-ano siya. Nagge-generate siya ng random files. Ayan. So, kung papalitan man natin yung code natin, kung ilan man yung gusto natin, so sabihin natin na 100 na files. Ayan. So, pagka niran natin, so, ayun. So, yun lang guys. So, kung meron kayong mga katanungan, medyo napabilis yung tutorial natin, pero libre lang naman magtanong sa comments. So, ayan, kung ano yung mga problema nyo sa automation, sa mga or additional knowledge na gusto nyo itanong, so comment lang kayo at tutulungan ko kayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa next part ng File Manager. Maraming salamat.